Amen. Praise the Lord. Manatili po muna tayo sa ating kinaupuan at once again, tayo po muna yung manalangin. Hallelujah. Our Father in heaven, we thank you, O Lord, for tonight. We thank you for every opportunity that you've given to us to hear, to study your word, O God. And Lord, tonight, alam namin, mahal na Panginoon, na hinanda mo ng aming mga puso. Hinanda mo, O Lord, ang aming mga isipan. Hallelujah. And Lord, maraming salamat, mahal na Panginoon, as we continue to surrender tonight, as we continue to declare, O Lord, the breakthrough that will happen tonight in the name of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Holy Spirit, for being with us. Malaya kang kumilos ngayong gabi sa pangalan ng aming Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. So bago ka po muna upo, sabi mo sa katabi mo, magandang gabi po sa iyo. Itanong mo na din po kung ano na po ang inani niya. Ano na pong naani mo sa buong September. Amen. So I believe po na sa atin po, the last few weeks, madami po tayong naging take away in sowing and reaping. Amen. Andiyan po yung tinuruan po tayo na habang nag-aantay sa pag-harvest, amen, at lagi pong sinasabi din po, tinuruan din po tayo na pag may tinanim, lagi kang may aanihin. Amen. So ngayong gabi po, pag-uusapan naman po natin yung ways kung paano ba natin ma-enjoy yung fruitful life na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? So sabi po sa salita ng Panginoon in John 12:24-25, Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall unto the ground and die, it abide alone, but if it die, it bring forth much fruit. 25, he who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal. Another po na verse po in connection po sa John 12:24, in 1 Corinthians 15:36, sabi po doon, in Amplified Version, You foolish person, what you sow does not come to life unless it dies. Amen? Di ba po, kapag po yung seed, or kapag may itatanim po tayo, amen, kapag may binili po tayong seed or buto, amen, ito po ay naproseso na, ito po ay nabilad na, amen, or ito po ay patay na, amen. So, dito po, para po, kailangan po muna niyang mamatay, or kailangan po muna niyang maitanim, para po ito ay bumunga. Amen? So, ngayon po, in John 12:24, si Jesus po, he's talking about himself. Or in metaphor, parang kinumpare po niya yung sarili niya in a corn of wheat. Sabi po doon, to a grain must be buried. So, kailangan daw po munang mabarid. Amen? Para daw po makapag-produce ng mga bunga. Amen? So, dito po, tinatalakay po ni Jesus dito, he's talking about his death. Amen? And resurrection. Sabi po in prophecy, in the book of Isaiah 53, verse 4-6, na-prophesy na po dito yung suffering po ni Jesus Christ. Amen? Na-prophesy na po dito that He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities, the punishment that brought us peace was on Him, and by His wound we are healed. Amen. So dito po nabanggit na po kung anong mangyayari kay Jesus, na there is a suffering na mangyayari kay Jesus Christ. Amen. And nangyari po sa New Testament in Matthew 27, dito po nagkaroon po ng fulfillment yung prophecy. Amen. Kung babasahin po natin yung Matthew 27 and the last verse 50, sabi po doon, and when Jesus had cried out again in a loud voice, He gave up in His spirit. Ito na po yung during the crucifixion of Jesus. Dito na po yung nasa cross na po si Jesus. So He gave up His spirit. At kung babasahin po natin, tuloy-tuloy po nating basahin ang Matthew 27, amen, meron din pong nangyaring burial of
Jesus. Amen? So isa po sa mga disciples ni Jesus ang kumuha. Amen? Sabi po doon in 57 of Matthew 27 verse 57, as evening approached, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who had himself become a disciple of Jesus. Going to Pilate, he asked for Jesus' body, and Pilate ordered that it be given to him. Jesus took the body, wrapped it in a clean linen cloth, and placed it in his own new tomb that he had cut out of the rock. He rolled a big stone in front of the entrance to the tomb and went away. So Mary Magdalene and the other Mary were sitting there opposite the tomb. So kung titignan po natin is may mga nakakita na talagang nilibing po si Jesus. Amen? So merong paglilibing na nangyari po kay Jesus. Amen? At sa yung Jesus died on the cross, yung sacrifice po niya para sa atin, yun po ay upang maranasan po natin yung new life. At new life na magbe-bear ng much fruit. Amen? So, makikita po natin dito, sabi po doon, in 1 Corinthians 15:4, he was buried. He was raised on the third day according to the scriptures. And Acts 4:33, with the great power, the apostles continued to testify to the resurrections of the Lord Jesus Christ, and God's grace was so powerful at work in them all. Amen. So for the glory of God po, yung salvation po na natanggap po natin from Jesus Christ, ang beneficial po talaga nun, sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yung bunga nun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga yung bunga nun. Amen? So, di ba po tayo, we started to have a fruitful life nung tinanggap po natin si Jesus as our Lord and Savior. Nung moment po na inaccept po natin yung gift of salvation sa lahat ng mga naniniwala at nananampalataya sa Kanya, may tinanggap po silang seed na nagmula sa Ama sa langit. Amen? And that is the gift of salvation. That is Jesus Christ. Amen? So, ngayon po, introduction lang po iyon. Amen? Para po maunawaan natin kung yung comparison na ginawa ni Jesus na kailangan niyang mamatay para mag-produce ng maraming fruits. Amen? So, ngayon po, what are the ways to enjoy your fruitful life in Christ? So, ano nga po ba kaya yung mga ways po para ma-enjoy po natin yung fruitful life kasama si Jesus? So, yung prutas po na iyan is yung bagong ikaw na kasama mo. Amen? The fruit is the result, is the new you in Christ. Ikaw na laging nagsusurrender to God's will. Amen? Sabi mo sa katabi na, nagsusurrender ka nga ba talaga? Amen? So, alam niyo po, the new you na may bagong seed na tanim sa'yo, ito po yung puso mo po is lagi na nagsusurrender kay Lord. At alam niyo po ba na ang ibig sabihin po ng surrender, yung tunay po na kahulugan ng surrender po is gaya po ni Jesus. He obey and surrender to God's will. Let your will be done, sabi po ni Jesus. Kung babasahin po natin in Matthew 26 verse 39, nananalangin po si Jesus, ito po yung bago sa kanyang crucifixion, ito po yung bago po mangyayari. Amen, yung suffering po niya. Sabi po niya sa Matthew 26 verse 39, sabay-sabay po tayo. Going a little farther. He fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will." Amen. Not as my will, but your will. Amen. Hindi lamang po yun, nanalangin po ulit siya for the second time in verse 42. Sabi po doon, for the second time, he went away and prayed. Sabi po niya doon, "Oh my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, your will be done." So ganun po yung
ganun po yung surrender na ginawa ng Panginoon. Amen? Jesus, He submit to the will of the Father. At makikita po natin doon, He shows His obedience sa Panginoon. Amen? Nagtiwala po siya sa plano ng Ama niya sa langit na, Lord, I trust in you. Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Let your will be done. Let your plans be done. Amen? So si Jesus po, He set an example to all. Amen? Nagbigay po siya. He is an example sa ating lahat ngayon na naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Amen? Sa lahat ng naniniwala sa Kanya. At kung ikaw po, hindi ka pa po nagsusurrender kay Jesus, amen, hindi po talaga natin tunay na mararanasan yung bunga na binigay niya sa atin. Baka po ranas po natin pero konting bunga pa lang. Or baka hindi pa po siya hinog. Amen? Alam niyo po, yung ginawa po ni Jesus Christ, it's demonstrated that true life and fruitfulness comes from surrendering. Amen? Na yung tunay po pala na kahulugan ng buhay, yung totoong namumunga is yung nagsusurrender sa Ama po natin sa langit. Amen? At number 1 is you need to surrender to Him by acknowledging His Son, Jesus Christ, accept Him as your Lord and Savior. Alam ko po, lahat po ngayon dito naniniwala and you already accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen? Meron po ba tayong mga VIP po dito? May first time po ba tayo dito? Amen? Amen po. So kung first time po kayo or kung first time po ninyong makarinig or about the salvation, this is the best gift na pwede po nating tanggapin na binigay po sa atin ng Ama po natin sa langit. Amen? So ikaw po na nagsurrender sa Panginoon, inalaw mo na siya ang maging foundation ng buhay mo. Total surrender. Amen? Yung ikaw po na minsan hindi mo alam ang gagawin mo pag andyan ang problema. Lord, hindi ko alam ang gagawin ko, litong-lito na ako. Di ba nangyayari po sa atin yan? Na may problema ka, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, kung saan ka pupunta, kung saan ka kakapit. Amen? Pero ang sabi po ng Panginoon, surrender to Him like Jesus did. Amen? Na kasi alam niyo po, kapag pinili mo po na mag-surrender sa Kanya, alam mo na merong kasagutan na nagmumula sa Ama natin sa langit. Amen? At ikaw na nag-surrender sa Kanya, patuloy mong nararanasan yung buhay at umaani at sagana. Amen? Ikaw na in-acknowledge mo na hindi mo kaya ng ikaw lang. Kailangan mo siya. Amen? Na minsan, kayo po na-experience nyo na po ba yun? Kasi ako na-experience ko na yun eh, na when you surrender to the Lord, may boses sa Kanya na parang ang bigat-bigat na ng buong araw mo. Pero sabi ng Panginoon, anak, surrender to me kasi hindi mo kaya. And then kapag nanalangin ka, you just surrender to Him. After that, parang, Lord, thank you. Parang gumaan talaga yung pakiramdam mo. Amen? Di ba ganun po yung nangyayari kapag sinusurrender po natin kung ano yung meron nating mga problema sa Panginoon. Minsan nga sasabihin na, alam ng Panginoon kung anong pinagdadaanan po natin. Hindi man po natin makwento sa ibang tao, pero alam po ng Panginoon ang laman ng puso natin. Di ba nga po, kahit nga po number ng buhok natin, alam niya eh. Amen? Eh yun po kayong pinagdadaanan natin ngayon. God wants us to tell to us that we just need to surrender to Him. Amen? And then alam niyo po, kung isa ka man po sa mga may dinadaramdam or may sakit, sinabihan ng doktor na meron ka ng sakit, may mga result kang nakita sa laboratories na hindi maganda, surrender it to the Lord. Amen? Kung isa ka man po sa mga sinabihan ng mga boss po natin ng mga negative words, surrender it to the Lord. Amen? Kung isa ka man po sa mga sinabihan, amen? Or kung isa ka man po sa mga problema ngayon, nagkakaroon ka ng financial crisis, surrender it to the Lord. Amen? And at alam niyo po, mapapa-thank you Lord ka na lang kapag nag-surrender ka sa Kanya. Kasi kapag sinurrender mo po siya, you allow Him to move on your life.
Amen? Inallow mo po siya na kumilos siya sa iyong buhay. At maa-amaze ka na lang at doon mo mapapatunayan at mararanasan ang kanyang pagkilos sa buhay mo. Amen? So ikaw po, may bagong seed sa puso mo. Amen? Ikaw na may new nature. Kapag nag-surrender ka po sa Kanya, to our author and finisher of our faith, that seed is growing and leading us to the eternal life. That seed produce restoration of relationship and fellowship to God. Doon po nangyayari yung restoration eh. Kasi sinurrender mo sa Kanya eh, in-acknowledge mo, hindi mo kaya. Kaya nagkaroon ng mas lalo pang tumitibay pa yung faith natin sa Panginoon at lalo kang na-amaze kasi nakikita mo kung paano kumilos ang Panginoon. Amen? You surrendered, kaya po na-enjoy mo yung divine health ngayon. You surrendered, kaya mo na-enjoy yung financial breakthrough ngayon. At higit sa lahat, you surrendered, kaya mo na-enjoy yung spiritual growth na nararanasan mo ngayon. Amen? So Jesus surrendered to God. Jesus died on the cross to glorify the Father, leads to salvations of many. Yun po yung resulta. At ikaw, ako, enjoying the fruit of victories in all aspect of your life. Amen? And the number 2 ways po is the new you who choose to deny yourself. Ito po yung isa sa mga ways na lalo pang ma-enjoy. Amen, yung fruitful lives. Is you need to choose to deny yourself or die to flesh. Amen? Kung babasahin po natin ang Matthew 26 verse 39, sabi po doon, Jesus prayed his crucifixion and he knew the suffering he was about to endure. But he submitted himself to God's plan out of love and obedience. And his prayer demonstrated his humanity kung paano siya dumepende sa kalakasan na nagmumula sa Ama during the difficult moments ahead. Amen? So pinakita po sa atin ni Jesus na malapit na yung sufferings ko, but still he prayed to the Lord in times of before the difficulties, amen, and trials. Amen. So dumipende po siya sa kalakasan na nagmumula po sa Ama po natin sa langit. And in Matthew 26:40-41, then Jesus came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, "What could you not watch with me 1 hour? Watch and pray lest you enter into temptations. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Ito na po yung sinasabi po ng Panginoon sa atin na kapag hindi po tayo namatay, or if we did not die to our flesh, amen? Kasi di ba po minsan pinagpipray tayo ng Panginoon. Ginigising po tayo para mag-pray, pero minsan pinipili po natin matulog. Amen? So sabi po ng Panginoon, the spirit is willing, but your flesh is weak. Tayo, we want to do the things that are pleasing in the eyes of God. Pero minsan, nadadala tayo sa kahinaan ng ating flesh dahil sa ating human nature. Di ba po? Kasi human nature po eh. Di ba? Lalo na pagpagod ka na, galing trabaho, tapos wala ka hindi ka nga nakakain, nalampasan ka pa ng lunch, hindi ka nakakain. Amen? So, imbis na manalangin po tayo after po na, meron po tayong prayer and fasting na assignment na kailangan manalangin, kailangan po natin mag-intercede, ganyan. Eh, nakakaligtaan po natin iyong manalangin. Pero, pinakita po dito ng Panginoon kung gaano po ka-importante ang manalangin. Amen? So, ang flesh po natin, kasi this is subject po siya sa temptations and worldly desires. Na kung minsan, siya din po naglilid sa atin into distractions. Kaya minsan parang di mo ramdam yung kasaganaan ng buhay natin. Na para bang you are in the cycle, na parang walang nangyayari, walang improvement sa buhay natin, na para bang we are in the wrong pathway. Eh kasi po baka po hindi pa po natin dinideny yung sarili po natin. Amen. I just want to testify po how God
Alam ko po, tinestify na po ito ni Jem last time, pero gusto ko lang pong i-share yung experience ko, yung testimony ko po that time, how powerful po kapag tayo po ay nanalangin. Amen? So, I received a call from Jem po, nasa work po ako, nang sabi niya, Jessica, Kat po ang tawag niya sa akin, yung nickname ko. Kat, agawid ka. Sabi, uwi ka na, si Caleb na choke, na suffocate. Yun lang po yung narinig ko sa kanya. And that time po, natakot talaga ako kasi kumbaga nasa human nature tayo na kumbaga sisindakin ka talaga ng takot. Amen? Pag may mga negative na news kang natatanggap, ang unang reaction po natin is, andun yung doubt or andun yung sindak ng takot sa atin. Amen? So sabi ko, I cannot resist my tongue. Nung time na yun, the Holy Spirit lead me po to pray. Amen? So, siguro po, yung choking po kasi, hindi po siya simple thing. Kasi kapag na-choke ka, ibig sabihin po, yung pagkain or yung tubig napunto po sa iba. Dito po sa atin, merong two ways. The food pipe and the airway or daanan ng hangin. So yung kapag kain o inumin po napunta sa daanan ng hangin, pwede po siya magka-cause ng death or yung unconsciousness kapag ka po na-choke ka. So hindi po siya simple thing na pwedeng Kaya nga po, kapag na-choke pang isang tao at unconscious ka, or unconscious na yung bata, it means negative, unresponsive po siya. Amen? At that time, sabi pa ni Jem, parang inaantok si Caleb. Sabi, kinabahan po lalo ako, baka unresponsive na yung anak ko, ganyan. So, di ba ang bilis mag-move ng kaaway, na parang sabi pa, pinaalala pa sa akin yung nangyari sa unang baby ko, kasi because I have a history of miscarriage. Oy, baka mawalan ulit ako ng isang anak, parang ganon. So, Lord, parang hindi ko kaya. No, hindi. But you know po how the Holy Spirit led me to pray, na hindi ko na po namamalayan, kinakausap ako ng mga kawork ko, but I can't resist my tongue to pray in tongues. Amen? So doon po, at na-amaze po kung paano kumilos ang Panginoon kasi yung security po namin siya na ang nag-book ng taxi. Amen? Hindi ko alam kung bakit, pero ang bilis po niya, 2 minutes andun na yung taxi. At alam niyo po, nung nasa taxi po ako, I was declaring the book of Psalms kasi napaka-powerful ng salita ng Panginoon at lahat po ng you po doon, pinapalitan ko ng pangalan ni Jeremiah Caleb. You shall not be fall, Jeremiah Caleb shall not be fall in any trap of the evil. Jeremiah Caleb, the Lord sent charge angels. Talagang dinideclare ko po, pinapalitan ko yung you ng pangalan ni Jeremiah Caleb. At alam niyo po, doon ko po nakita na kung gaano ka-powerful po ang pananalangin. Amen? At isa po yun sa mga prutas na na-enjoy po natin ngayon na kay Lord tayo. Kasi kapag wala po tayo kay Lord, parang pag may mga ganong sitwasyon, siguro po magwawala ka na. Ako po talaga nun, talaga natakot po ako. Pero sabi ko nga po sa I praise God. I thank the Holy Spirit to lead me to pray. So kaya parang doon pa lang, parang yun na yung prutas na na-enjoy mo ngayon na kapag nakarinig ka ng bad news, nakarinig ka ng mga negative words, ang una mong gagawin, be prayerful. Amen? Kasi yun po yung ginawa ni Jesus bago po siya ma-crucify. He prayed to the Lord at talagang sinabihan niya yung mga disciples niya, be watchful and be prayerful. Amen? So another thing po is, you need to die to your flesh and decide to live in Christ and walk in Spirit. Sabi po sa Galatians 5:17, for the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. So yung desires of flesh po, ito po yung ating sinful nature. Amen? So sabi po doon, for the desires of the flesh are against in the Spirit. Amen? So hindi po talaga natin mararanasan ang buhay na mabunga if we are still living in our own desires. Amen? Hindi po talaga natin mararanasan. Amen? Kasi hindi po mananahan yung Spirit sa atin if we are still in the in the sinful nature. Amen? Kung andun pa rin po yung works of the flesh po sa atin. Amen? At sinabi po doon sa Galatians 5:19-21,
binanggit po dito yung mga acts of the flesh are obvious. Andiyan po yung sexual immorality, impurity, ang dami po doon na binanggit po yung works of the flesh. Amen. So ang gusto po ng Panginoon sa atin, para po maranasan po natin yung pagkilos o yung pamumunga, amen, ng tinanim mo po ng Panginoon sa atin is He wants us to pursue the godly life. Amen. Gusto po niya na maranasan po natin yung totoong bunga. Amen. Maaring tayo po, or maaring we are in the cycle of bondage na nahihirapan tayong i-give up. Amen. Yung mga kasalanan na parang, Lord, nahihirapan ako mag-give up. Kasi sabi natin, parang nakasanayan na po ng katawan ko, Lord, yung ginagawang ito. Na, Lord, parang hindi ko na po kayang mabuhay ng walang kasamaan or walang mga bisyo sa buhay ko. Amen. Pero alam niyo po, kung gusto po talaga nating maranasan at mabuhay in Christ, kailangan din po nating desisyonan. Amen? Kailangan din po nating desisyonan, amen, na kailangan po nating talikuran kung ano po ba yung works of the flesh. Amen? For us to experience, amen, yung tunay na kasaganahan na gusto pong iparanas sa atin ng Panginoon. Amen? In Romans 7 verse 5, sabi po doon, noong tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinukaw ng kautusan, nag-uudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. So ito na po yung sinful nature po natin. Amen? In Romans 6:11-14, sabi po doon, in the same way, count yourself dead to sin. In the same way, count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Amen. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as the instrument of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under the grace. Amen. So, makikita po natin dito, since we choose to live in Christ, kailangan po talaga nating, we must be dead to sin. Kailangan po nating desisyonan na talikuran kung ano po yung mga hindi po pleasing sa Panginoon. In Galatians 2:20, sabi po doon, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen? So, hindi na po natin nilalakaran yung makamundo. Amen? Hindi na po natin nilalakaran yung worldly desires. Amen? Pero alam niyo po, kailangan din po nating desisyonan. Amen? Kasi ang Panginoon, He wants us to be delivered totally. Di ba nga po kapag may mga deliverance, kailangan andun yung pag-surrender mo. Di ba po kapag may deliverance, kailangan talaga wholeheartedly, ready kang i-give up kung ano yung mga yon. So kailangan po nating desisyonan. Amen? So I just want to share a testimony po. Mahirap po talagang lumakad in Christ and in Spirit if we cannot deny ourselves. Kasi naranasan po namin iyan. Amen? Ako po isang Christian na sa Pinas bago po ako pumunta dito sa Dubai. Pero I considered myself po as a worldly Christian. Opo, worldly Christian. I know Jesus Christ, but I didn't know, wala po akong relasyon na deeper in Christ Jesus. And I don't know that the Holy Spirit is a person. Amen? So I just attended. So para bang, simba kami ni Jem. Tapos paglabas namin, may mga bagay po kaming ginagawa na hindi po dapat ginagawa ng hindi pa mag-asawa. So we are being the bondage of premarital sex. Amen? So naging bondage po kami yan, spirit of lust. Amen?
So alam niyo po, akala ko noon okay na, masaya na kasi I was earning po as a private nurse sa Pinas, 2,400 per night po yon. May night differential pa po as a private nurse. Pero alam niyo po, dumating po sa point na may kulang sa puso ko. Dumating po sa point na, may pera ka, tapos dagdag mo pa, may boyfriend ka, amen, engineer, di ba, gwapo pa, sa nasawa ko, amen. So, akala po natin, yung worldly desire na kayang i-offer ng mundong ito is okay na para punuan yung puso po natin. But I was wrong. Amen? So bago po ako lumipad po ng Dubai, nakakilala po ako ng taga-Word of Hope, Isitan. Amen? At may mga nag-follow up po sa akin doon. Sabi mo sa katabi mo, kung pina-follow up ka niya, salamat sa buhay mo. Amen? Kasi po, may mga nagpa-follow up po sa akin doon sa Word of Isitan at doon ko po naintindihan. Amen? Kung ano po ba ang ibig sabihin or kung anong meron kapag may talagang relasyon sa Panginoon. Amen. At nung sakto po na pumunta na po ako dito sa Dubai, dito ko po naranasan ang tunay na, dito ko po naintindihan kung paano kumilos ang Panginoon. Dito ko po naintindihan yung power of deliverance. Amen. Dito ko po naintindihan na Lord, kaya pala kami naging bandage dati kasi pinili namin na maging bandage dyan. Pero alam niyo po, kung gusto po ninyong makawala, amen, sa sinful nature na yan, you need to step up at kailangan mong hakbangan na talikuran yan. Amen? Kasi kahit ang Panginoon po is always ready na deliver us. He's always ready na, anak, eto na, ready na ako para pakawalan ka. Amen? Pero kung tayo po ayaw po nating pakawalan at nakahawak po tayo sa bandage na yan, kahit lahat po ng bandage kayang i-break ng Panginoon. Pero kailangan mo pong desisyonan na dapat mong bitawan. Amen? So, hindi po mag-grow ang seed na tinanim sa atin kung hindi po natin didesisyonan na gusto natin itong mag-grow. And part of growing is to let your emotions, let your body, let your mind must be dyed with your own desire and must be filled with Christ. Amen? So, kailangan po natin die to yourself and allow God to work in. Allow His love, grace, and transformation, power to flow freely in your life. Amen? So, wag po nating i-hindrance. Amen? Yung gusto ng Panginoon sa atin na buhay na sagana and total na deliver. Amen? Sa lahat ng gawa ng kaaway. So Jesus died for us to glorify our Father in heaven for our benefits. Amen? So ngayon po, na-enjoy po natin, amen, yung gusto pang ipa-enjoy sa atin ng Panginoon. At ngayon po, dahil po you denied yourself to the flesh, isa ka naman po ngayong testimony to other people to share the goodness and faithfulness of the Lord para po makita po nila na kung paano ka pinago ng Panginoon, that is another fruit for the glory of God. Amen? Another thing po is another ways is the new you living in accordance with His word and for purposes. So meron lang po akong 3 points po dito. Number 1 is living with His guidance. Amen? So, para po malakaran po natin kung yung buhay na gusto po natin, kailangan po nating mamuhay with the guidance of the Word of God. In Psalms 119 verse 33, guide my steps by your word so I will not overcome by evil. So yung salita po ng Panginoon ang mag-guide po sa atin para lagi po nating ma-overcome ang evil works. Amen? Another thing po is living as a disciple of Christ. Sabi po sa Luke 9:23, then He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. So, we are already died on the flesh. So, alam ko po ako ay naniniwala at nananampalataya na nasa pagsunod na po tayo ngayon. Amen?
And another thing po is living to glorify our Father. So kung paano po yung ginawa ni Jesus po para po mag-glorify ang Ama po natin sa langit, yun din po yung gusto niyang lakaran po natin dito sa lupa for the glory of our Father in heaven. Amen. So, daily commitment to priority God's kingdom above our interests. So para po mag-glorify po natin ang Ama po natin sa langit, we need to reflect our traits natin po that glorify God. Sharing love, kindness, dito na po yung ating fruit of the Holy Spirit. Amen. So live accordance with the telling of the Bible and allow the Holy Spirit to work in us. Amen. So wag po natin i-force sa sarili nating sikap para maranasan po natin ang prutas sa buhay po natin sapagkat binigay na po sa atin ng Panginoon. We need God, we need Jesus, we need the Holy Spirit. Surrender to Him. It gives us the total access to our heart, mind, soul, and body. Amen. So that we may experience the fruitful life here on earth. So Jesus died for you. The Spirit lives in you. The Spirit that helping and empowering you to do the will of the Father, yun po yung isa sa mga resulta. Hindi ka po nag-iisa ngayon. Amen. To God be all the glory po for tonight. So may I call on po Pastor Don for a prayer.